guys, good afternoon. So nandito ulit tayo sa Kubo ngayon. Galing lang ako ng bayan kanina. So mga 2 days din tayong hindi nakapag-update. So ngayon ito mag-update ako sa inyo tungkol sa ating mga broiler chicken. So 3 days old na sila ngayon guys. So update ko sa inyo yung ating broiler chicken plus yung ating sinasabing Rhode Island Red daw, pero duda ako guys na scam yung nabili ko. So abangan na lang natin, manok din naman yun, pag lumaki kakatayin na lang. So guys, para sa inyo lahat ito yung video natin. So panoorin nyo guys kung para sa inyo ito. At kung magustuhan nyo sa aking channel, paki-like, share and subscribe na lang. At saka paki-click na rin yung notification para updated kayo sa lahat ng video na i-update ko ngayon. So ito guys, panibagong vlog na naman tayo. 3 days old ng ating chicken. So update po tayo ngayon. So samahan nyo ako guys at pakitapos itong video na to. So guys, ito sa hindi pa nakapanood ng ating video ng nakaraan. So ito na ngayon yung ating bahay, bahay ng manok. So itong labas na to guys, wala pa tong laman, gawa ng naka-reserve ito para sa 150 heads. Pagka maganda-ganda at kinukulang yung supply natin, dito natin ilalagay. Saka ito naman guys yung papag na ating pahingaan dito. Ayan. So pag dumadating ako dito, ako nagpapahinga. Ito yung tubig natin para sa manok. Ito naman guys, naka-ready na yan para sa ating pamalit natin doon sa inumin. So mayroon ako guys dextrose powder. Ito dextrobet. So water soluble powder po ito. Rehydration agent and nutrient replenisher. So ito guys, ginagamit natin ito pagka bagong dating yung ating sisiw. So papainom natin ito mga 2 to 3 days hanggang 1 week, pwede natin ito painom. So ito naman guys yung reserve natin na 100 watts na ilaw. So kung mayroon tayong ma-busted na ilaw, so mayroon tayo kagad na pamalit. So galing ako ng bayan kanina, so bumili ulit ako ng isa pang panibago para sa reserve natin. So ito naman guys yung extension, reserve din to para sa ating mga broiler. So pag may nasira o mayroon tayong pamalit. So ito naman guys yung ating vitamins. So ang ginagamit natin dito Bitracin Gold. So itinatry natin to para sa mga sisiw naman. Tapos mayroon doon sa isang batch natin, yung gamit naman natin ay Vitamin Pro. So ang tinatry natin sa shea muna bago tayo bumili ng maramihan, para hindi tayo halimbawa masayang yung ating mga binili. So ito lang muna guys yung ating basic na kailangan para sa ating mga broiler. So ito naman guys, papasok tayo sa loob. So bubuhayin natin yung ilaw. Yan. So dito guys, ito yung aking tulugan. Dito ako natutulog sa gabi. Yan, ang aking mahiwagang duyan. Yan. Ito naman guys, naka-reserve pa to para pag lumaki na yung ating sisiw na 200 heads sa loob. Dito natin yan ilalagay yung 100 heads. Tapos yung 100 heads dito naman sa kabila. So naka na yan, doon sa paliwanag ko sa una kong video, yung maliliit na mga sisiw dito natin ilalagay. So isosort na natin yan bago dalhin dito sa labas. Tapos yung mga medium malaki dito natin ilalagay naman yan. So bali ito guys, ipa ang ating gagamitin dito na flooring. So kanina galing na ako sa Kiskisan. Sabi available na raw sa linggo. So mayroon na tayong panlagay dito. So lagay natin dito guys, una 3 sako. So 6 na sako lahat yan.
Tapos pagka medyo gamit na at may mga ipot na, saka natin dadagdagan. So every 3 days maglalagay tayo ng 2 sako. So dapat marami tayong stock. So ito naman guys yung ating dingding, mayroong mga pagitan yan, hindi natin masyadong dinidikit yan para hindi naman masyadong mainit. At saka hindi naman masyadong malamig dito sa araw at saka sa gabi. So ito naman guys yung aking lagayan ng pagkain ng feeds. So diyan ko muna ini-stack yan yung aking mga booster. So ito naman guys, sinarado na natin to ng plastic. Tapos kagabi medyo okay na yung init. Medyo na-manage na natin. So hindi na tayo bumaba sa 29 degrees Celsius. So ito na guys ang ating looban. At ito na yung ating sinasabi nilang Rhode Island Red. Yan sila. So ito guys, medyo nakakalungkot dahil dismayado ako dito. So separate video ko na lang to sunod after 1 week. Papaliwanag ko kung bakit duda ako. So may duda kasi ako dyan guys. So update muna natin guys yung ating cover kisame. So ito kahapon guys, dahil mahangin, so naglagay ako ng kisame. So karton lang. So malaking bagay ito para yung init sa gabi hindi siya lumalabas paitaas. At hindi rin papasukin ng lamig itong ating broiler. So ito naman guys yung ating mga ilaw. So may tatlo tayong tigwa 100 watts. Ito yung gamit natin sa baboy dati. Ito 100 watts. Saka 100 watts din. So ang init natin ngayon guys, kung i-update natin 33 degrees Celsius. So yan. Ito naman yung ating mga sisiw guys. So nasa 180 heads na lang to. So mayroon tayong masama dito na nangyari na medyo kinakalungkot ko lagi. So nakakalungkot ito yung nangyari sa second batch ko rito. So yun yung pinag-aralan ko kung bakit. So pero sa ngayon guys, ito yung mga naiwan, medyo ano na sila, 3 days old na, malalaki na rin sila. At sana wala na rin mababawas. So yung ating namatay nasa 27 heads na. So separate video ko naman yon kung bakit sila namatay. So pinag-aaralan ko pala ngayon ano ang tunay na dahilan. So guys, ito tingnan nyo sila. Yan, takbuhan sila guys. Kasi ibig sabihin malalakas yan. So mayroon tayong isang medyo mahina, yon hindi siya nag-react. So i-focus natin siya guys ha. Ayan. Ibig sabihin niya nagsisimula na rin siyang mahina. So ito naman guys yung ating tubig yan. Kunti na lang paubos natin yan. So mamaya maglalagay tayo ng isang tubig na may vitamin. So isa lang ang ating nilalagay yung kaya nilang ubusin. So hindi naman sila sabay-sabay lahat nakainom. Hindi naman sa lahat sabay-sabay nakain. So isa lang. Kasi kung dalawa ang ilagay natin, napapanis lang. So pag napanis, hugas na naman tayo, linis. Pero at least yan naman makita nyo naman, ayun available yan. Hindi naman yan sabay-sabay lahat. Basta pag naubos, palit na lang. So dito guys, makita nyo napakainit na rito sa loob. So ito guys, pakita ko sa inyo. Yan guys, yung pawis ko. Kung mapapansin nyo, basang-basa na yung braso ko. Yan. Sa sobrang init na yan naman ang kinakagusto ng ating mga sisiw. So ganyan ang itsura natin dito sa loob. So hindi ako makakatagal sa ganito, pero sila paborito nila yan. So ito na yan guys, ang mga paborito nila yung paa ko, gustong laruin.
So kakalapalit ko lang yan guys ng kanilang pagkain. Kakalagay ko lang ng ano, yan oh. Bagong bago. So guys, yung nakakalungkot na video natin na ano na nangyari dito sa second batch natin. So ito class A magnolia ito. So 1 day old sila dumating sa akin. So nung pagbukas ko pa lang ng box nito na binibilang sila, mayroon na kagad kami nakita na mahina. Tapos mayroon dalawa na namatay. So parang medyo duda na ako, pero tinanong ko yung kasama ko na ano, sabi niya class A daw yung mga na-receive natin. So sa loob ng 100 pieces naman yan, hindi ko ma-sure yan kung class A lahat o may halo siya. Pero yung mga namamatay natin guys, hindi sila kumakain, mahinang mahina talaga sila. So nung pagtingin ko sa pusod nila, sa tiyan, mayroong pusod. Ibig sabihin class B sila. Class B o kaya class C. So guys, yung nakakalungkot natin, may namamatay, minsan 7. So ito ngayon guys yung namatay. Pagdating ko rito ngayong hapon lang. Ngayong alauna. So wala siyang kinain. Siguro ito ay naipit o hindi ko lang alam kung paano nangyari. Yan boss, 3 patay. 4 na. Ubos na yung dagdag ko. Ito sa puhunan na to. So yun guys. So nakakalungkot talaga. So sa 200 heads mapatayan ka ng 20 piraso, 30 piraso. Napakalaking kawalan. So sana itong batch na to ay magkaroon tayo ng ano, bawi, makabawi man lang. So lugi na ako guys kung tutuusin dyan sa 30 pirasong nawala. Kasi 45 kilos na rin yan, yung namatay na yan. Kung aabot siya ng 1.5 kilos. So ito naman guys, dito natin nililibing yung mga patay natin. So medyo malalim yan. Kanina umaga naglibing ako ng 5 piraso. So yung iba doon ko naman binaon sa dulo. So ito na guys yung itsura ng ating entrance. So kulang pa to ng ano guys, dingding dito. So mayroon na tayong pinto ito. At dito naman yung dingding. So yan, na medyo nakakatakot pa siya sa gabi, pero wala na kasi akong makuhang kawayan na magulang-gulang. So antayin muna natin, siguro mga after 1 month makakuha tayo. So ito naman guys ang ating itsura ng kubo sa labas. Yan, mayroon tayong tarapal na nailagay. So i-fix ko na lang siguro yan pag available, kasi kanina medyo masama yung pakiramdam ko at saka galing ako ng bayan, nagpa-restro ako. Tapos yan guys, ang ganda na ng ating bubong. May net na yan. Tapos hindi na sila buhaghag tingnan. So tatagal daw yan. So bali after 3 months mag-i-spray ulit tayo na para sa uod. Tapos ito naman guys ang future plan ko. Yung simula rito, pag dumating yung net hanggang dito, so lalagyan natin ng net ito hanggang doon sa may nyug, pabalik doon, kasi ito gagawin nating lagayan ng pato, manok, pato, at saka kung ano pa yung mga pwede nating bitawan dyan na mga pwedeng mangitlog, pwede nating paramihin. So kahit pang katay-katay lang natin yun. So ito naman guys yung likod ng ating kubo. So yung harapan guys, hindi ko pa nilagyan ng net yun kasi mainit pa. Mayroon tayong singawan sa gabi. So ito guys yung ating likod. So kahit anong ulan yan, hindi yan mabasa.
So ito naman yung ating ano dito, nakalaylay lang sa labas kasi para hindi lumabas yung, hindi mabasa yung lupa, hindi pumasok doon sa loob. Pero ito medyo delikado tayo dito. Pag ito ay nabasa, tiyak na papasok yan sa loob ang tubig. So gawa-gawa natin ng paraan to. So, hindi pa naman tag-ulan. So baka bibili na lang ulit ako ng luna na para pang tabon. Para itong side na to hindi siya pag natubigan siya hindi siya pumasok sa looban. Kasi yung mabasa yung flooring natin doon medyo alanganin na. So ito naman guys yung ating palibot. So dito nakalatag yung mga baka. Napakaganda guys ng damo. Parang plaza ito. Dito naglalaro yung anak ko pag umakyat. Takbo ng takbo. Ayan guys. So dito libre merienda. Kaya lang inuunahan tayo ng mga bata. Ito naman guys, oh, napakaganda ng bunga nito. Napakatamis. Mga native bayabas yan guys. Ano ang liit. Malabo yata ang video ko. Ito guys, oh. Sana hinog na to. Alanganin pa. So pahinog-hinugin muna natin guys. Maraming bayabas dito guys na mga native. Yan sa kayon. So yan guys, ito yung ating itsura ng manukan natin sa second batch. So ito lilinisin natin yan sunod para kitang kita natin yung bahay. Para pag nandun tayo sa baba makikita rin natin at masilip itong ating pinto. So yan guys, medyo uulan na naman pero mainit naman ang loob kaya kampante na tayo doon. So kunting pahinga na lang. Pahinga na muna tayo guys. At medyo masama yung aking pakiramdam kanina pa. So uminom na ako ng gamot. Yan, tigas. So kung wala nang gagawin saka sumama ang pakiramdam, buti na lang at nakaraos. So wala ring hangin guys. So ito guys yung palibot nito, tataniman natin ng Madre de Agua. Para mayroon tayong pangpakain sa mga manok natin. So doon sa baba marami na tayong Madre de Agua kaya okay lang. So ito guys ang kagandahan nito. Yan yung ating dingding dito ay anahaw. So medyo mali lang nagawa nitong dapat pala yung anahaw nagsimula sa ilalim pataas. Kaya tuloy pagka naapyasan basa ang loob. Oh. Kala ko yung gumawa ay expert. Ayan. Pag nabasa pala ay umiikot din sa bababa lang din ang tubig. Hindi siya palabas. So yan guys yung update natin ngayon sa buong video natin. So maraming salamat po sa mga nanood. At saka sa mga silent viewers natin dyan. Good luck po sa inyo at saka God bless. So maraming salamat po. At saka inuulit ko po sa inyong lahat na paki-like, share and subscribe na rin po yung ating channel. Para lumaki naman po at dumami yung ating subscribers. So sana naman po at maawa kayo sa aking channel. At ito ay kung ang video na to ay para sa inyo, paki-update nyo na lang po at saka paki-double check na lang yung aking channel. Mag-comment kayo po sa baba kung ano yung mga tanong nyo, anong suggestion sa mga marurunong dyan para pare-pareho tayong matuto sa ating channel sa pag-aalaga ng manok at saka sa mga broiler. So maraming salamat po ulit. Bye bye and God bless po sa inyong lahat.